Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Sedekiyas ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nebukadnesar ang kanyang buong hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal ng hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Sedekiyas. Nang ikasyam na araw ng ika-4 na buwan ng taong ding yon, lubhang tumindi ang taggutom sa loob ng lungsod. Wala nang makain ang mga tao. Noon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas kinagabihan, tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga-Babylonia. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. At nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Ribla, at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Sedekiyas at dinala siya sa Babylonia na gapos ng tanikala. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nebukadnesar, pinasok ni Nebuzaradan na pinuno ng mga tanod ni Nebukadnesar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang malalaking bahay doon. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. At gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. When he came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them.